sa ating pong pangunahing balita ngayong nga pong Lunes, ika-25 araw po sa Nobyembre. Sa ating mga pangunahing balita, diretsahan po ng pinagbantaan ni Vice President Sara Duterte, sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi yan ni Duterte kasunod nga po ng investigasyon ng Kamara sa paggasta niya at ng kanyang tanggapan sa kanyang confidential fund at pagpapaaresto sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Sa kanyang press con noong araw ng Sabado, sinabi po ni Duterte na nag-aalala raw siya para sa buhay ni Lopez. Ang planong paglipat kasi sa kanya mula sa Kamara patungo po ng correctional facility sa Mandaluyong ay bahagi ng umano ng balak na pagpapatumba kay Lopez. Bagay daw na hindi niya mapapayagan. Kaya't kung may mangyari ding masama sa kanya, sinabi niyang siya'y meron ng kinausap para patayin umano ang Pangulo, ang unang ginang at maging ang House Speaker. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Inyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yan po ang tinig mismo ni Vice President Sara Duterte. Matandaan pong pinakontempt si Lopez ng Kamara matapos nga pong humarap sa pagdinig kaugnay pa rin po sa confidential fund ng Vice Presidente. Tsaka po ipinalipat ng kulungan. Kinontra po naman ito ng Vice Presidente dahil ayon kay VP Sara may banta sa buhay ng kanyang Chief of Staff. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9, biglang papasok sa kwarto mo. Muli ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Iniimbestigahan na ng National Security Council ang banta ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay niya si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, itinuturing nilang matter of national security ang anumang banta sa Pangulo. Sa ngayon, mas hinigpitan na ng Presidential Security Command ang seguridad ng presidente. Habang ang liderato naman ng Kamara, hinamon ang Vice Presidente na humarap na lang sa pagdinig at huwag ilihis ang issue sa paggamit niya ng confidential at intelligence funds. Gusto rin ng ilang mambabatas na imbestigahan ang banta ni VP Sara. Dahil kung ang nag-bomb joke daw ay pwedeng makulong, papaano pa raw kaya ang nagbanta sa Pangulo? Dinipensahan naman ni Senador Bato de la Rosa ang sinabi ni VP Sara na kilalang kaalyado niya. May kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun yung kondisyon. Patayin mo na siya bago niya ipapatay. Kumbaga, paano ba? Wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa. Sinabi na ni VP Sara na hindi naman dapat ituring na banta ang sinabi nito. Alas 6:37 po ang ating oras ngayon. Sa ilang pang mga pangunahing balita, sa kabila po nito'y planchado na raw po ang impeachment complaint na ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Vice President Sara Duterte. Ito nga po ay kasunod ng naging pahayag ni Duterte na sakaling may masamang mangyari sa kanya ay meron siyang inaatasang umano na patayin sina Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos at maging si House Speaker Martin Romualdez. Target pong maihain ang reklamo bago matapos ang taon. Una nga pong umugong ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa issue ng milyong-milyong confidential fund. Pero ngayon, mas lumakas pa raw ang panawagan dahil umano sa pagbabanta na ito sa buhay ng Pangulo. At ngayon naman, nakakonfine pa rin sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zuleika Lopez. Matatandaang ililipat sana sa Women's Correctional si Lopez mula sa detention cell sa Batasang Pambansa, pero nagsuka umano ito. Una siyang dinala sa VMMC pero nagpumilit si Duterte na dapat sa St. Luke's siya i-confine.
Pinayagan naman ito ng kamera pero inilipat din siya sa veterans nang maging stable ang kanyang kondisyon. Umiyak pa si Lopez at nagmamakaawa kay VP Sara na huwag siyang iwan. Pero linggo ng umaga nang umalis din ang Vice Presidente pero naroon naman ang kanyang mga kaalyado kabilang na si Senador De La Rosa para tiyakin ang kalagayan ni Lopez. Hindi po naman naniniwala si VP Sara Duterte na aprobado sa isang special meeting ng House Committee on Good Government ang paglipat sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa kulungan. Ayon kay VP Sara, walang trabaho ang Kamara noong Biyernes kaya imposible po daw na nagkaroon ng special committee meeting ang mga mambabatas. Gate naman ni Lopez, gusto niyang ipaglaban ang kanyang karapatan. Hindi raw siya inaakusahan ng anumang pong krimen kaya hindi siya dapat na makulong sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Para po naman kay Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado po ng mga Duterte, walang basihan ang utos ng Kamara na ilipat ng kulungan si Lopez. FM